Pagbalik ng office ay panay lang ang irap ni Ruby kay Althea. Hindi siya nito magawang lapitan at awayin. Hindi dahil sa takot siya. Ayaw na lang niya bigyan ng panahon si Althea na mas asarin siya. Palaban na ito, nagbago na. Hindi lang niya basta-basta mabubuli ang babae. Saka na lang niya ito ulit bubusitin. Hindi rin naman nagtagal ng araw na yon at nakatanggap si Althea ng text message mula kay Domingo. Nagpakilala ito kaya naman alam niyang numero ito ng lalaki. Hindi naman sa kanya interesadong lalaki. Hinihingi lang nitong number ni Eleanor at saka address. Bagay na nagbigay na naman ng dumi sa isip ni Althea. Ibibigay ko ba o hindi? Tanong ni Althea sa sarili habang matamang pinag-iisipan yon. Tapos na ang office hour nila at ang karamihan sa kanila'y handa nang umalis ng opisina. Ready na rin siya. Katunayan ay nakapak ng mga gamit niya, tatayo na lang at lalabas upang umuwi ng bahay pagdating ng tamang oras. Ibigay ko na lang siguro. Tutal kakilala naman niya palang lalaki. Malay ko ba na may importante kailangan niya sa kanya? Ayaw ni Eleanor noon? Nakatulong pa ako sa kanya na makita silang muli ng lalaki at mag-usap. Nakangiti nagtipa ng reply kay Domingo si Althea. Malapad na siyang mangiti. Matapos na isend ito na makatanggap ng pasasalamat mula kay Domingo, ay tumayo na si Althea. Dinampot na ang bag niya upang lumabas ng opisina at umuwi na rin, kagaya ng mga kasama. Sa kabilang banda, hindi magkanda o gagat nagpapanik na bumalik ng apartment si Eleanor. Sa pagmamadali niya ay sa apartment siya dumiretso at hindi doon sa bahay na karatig lang ng bahay ni Althea. Dinampot na niyang nanginginig niyang mga kamay ang cellphone at nag-search doon ng mga bagay tungkol kay Domingo Mondragon. Napag-alaman niya na nasa lugar nila ito ngayon upang may gawing project. Malayong probinsya nito doon kung saan ito nakadestino kung kaya naman ay hindi niya inaasahang makikita sa lugar ang lalaki. Anong ginagawa niya dito? Sa dami ng lugar na pwede niyang puntahan, bakit dito pa yon? At bakit kailangan pa namin magkitang dalawa? Pasalampak na siyang naupo sa sofa. Hawak ni isang kamay ang tiyan at binagsak niyang phone. Sa tabi niya at ginulugulo ng buhok na para bang masisiraan na siya ng bait doon. Kasalanan talaga to ni Althea na yun eh. Kung hindi ko siya nakita kanina ay paniguradong hindi naman ako magtatagal sa lugar na yon. Walang pag-asa na magkita kami ni Domingo. Siya talaga ang buwiset at malas sa buhay ko. Ang babaeng yun. Humanda ang gahagang yun sa akin oras na muli ko siyang makita. Malilintikan siya sa akin. Kinagat-kagat na niya ang kuko sa daliri upang kalmahin pa ang sarili. Mabilis na rin ang tibok ng puso niya. Kabadong-kabado sa maaring mangyari, ibang kutob niya sa araw na yon. Kapag may nangyaring masama sa akin at sa batang dinadala ko, siya ang sisisihin ko sa lahat. Napatayo siya kagad nang biglang may marahang mga katok sa pintuan ang pumukaw sa kanya. Sino yan? Nilapit pa ni Eleanor ang tenga sa dahon ng pintuan upang pakinggan kung sinong sa labas ngayon ng apartment niya. Subalit walang sumagot. Ilang katukulitang narinig niya dito. Sino nga yan? Ikaw ba yan, babe? Nilakasan pa ni Eleanor ang boses. Iniisip na anong gagawin doon ni Renz ng ganong oras at walang pasabi. Nang wala pa ring sagot na nakuha ay nagpasya na si Eleanor na buksan yon. Ang seryosong mukha ni Domingo Mondragon ang bumungad sa kanya. Natutop ni Eleanor ang kanyang bibig sa gulat. Hindi niya matandaan kung kailan niya ibinigay sa lalaki ang address ng apartment. Pinagtataguan niya ito kaya bakit niya ibibigay? Domingo, anong ginagawa mo dito? Paano mo ko nahanap? Paano mo nalamang dito ako? Napatras si Eleanor habang hawak-hawak ang tiyan niya nang papasukin na ng lalaki sa apartment niyang sarili. Awang pa rin ang bibig doon ni Eleanor, gulat na gulat pa rin sa kanya. Sa tingin mo hindi ko magagawang paraan na makuha ang address kung saan ka naglulungga? Binalot ng takot ang buong katauhan ni Eleanor. Noon minahal niyang lalaki sa kabila ng pagiging pamilyado rin itong tao. Ngunit hindi na ngayon, ibang lalaki nang tinitibok ng puso niya. Dito ka lang pala nakatira. Domingo, hindi kita pinagtataguan. Mali ka nang... Oo na, aaminin ko naging mali kong lahat. Pinangakuan kita ng kasal, hindi ba? Sinabi ko rin naman sa'yo na maghintay ka lang at magpapaanal kami. Hindi mo naman ako mahintay, umalis ka. Lumayo ka, nagtago ka. Puno na ng lungkot ang tinig ni Domingo. Ilang beses binukas ni Eleanor ang bibig. Nais niya magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano at saan siya magsisimula ng explanation. Alam mo rin naman, Eleanor, na hindi ko basta pwedeng madaliin ang lahat dahil kalahati ng mga ari-arian namin ay sa pangalan niya. Kailangang makuha ko na muna ang lahat ng yun bago ko siya iwan.
Pero anong ginawa mo? Maring tinikom ni Eleanor ang bibig. Wala na siyang maapuhap na ibang masasabi sa lalaki. Ngayong nakita na kita, hindi na ako papayag na muli tayong magkahiwalay. Ngayon ay gagawin ko ng lahat para manatili ka sa piling ko. Bumaba ang tingin na lalaki sa tiyan ni Eleanor. Sinundan naman yun ni Eleanor. Mapakla siyang ngumiti sabay haplos sa kanyang tiyan. Yan na ba ang bunga ng pagmamahalan natin noon, Eleanor? Naiiyak na tumango si Eleanor. Bakit niya pa ba ililihim ang lahat dito? Ngayong nabuking na siya, alam niyang wala na siyang takas pa. Ito naman ang tunay na ama ng batang kanyang dinadala. Walang ano-ano ay mahigpit na niyakap siya ni Domingo. Umiyak pa doon sa Eleanor, ngunit kagad siyang tinulak ng mahimasmasan sa Eleanor. Bakit Eleanor? Hindi na kita pwedeng tanggapin sa buhay ko ngayon. Hayaan mo na ako, Domingo. Pabayaan mo na kami. Masaya na ako sa buhay ko dahil... Dahil ano, Eleanor? Tumaas ng boses si Domingo. May bakas na ng galit. Dahil ba pakakasalan ka ng Lawrence Almeda na yon? Napanganga sa Eleanor habang nalalaki ang mga mata. Hindi na siya magtataka kung paano at bakit nalaman ni Domingo tungkol sa kanila. Paano mo nagawa sa akin ito, Eleanor? Ako ang manang bata kaya ako dapat ang piliin mo. Nagpanting ng tenga ni Eleanor sa narinig. Anong gusto mong gawin ko ng mga panahong iyon, Domingo? Iniwan mo ko. Hindi mo ko kayang panindigan. Unlike Lawrence na kahit may asawa siya ay pinili niya kagad ang annulment para gampanan ang responsibilidad niya sa amin na inakala niyang anak. Kailangan ko ng kagaya niya. Paano makakasurvive ang batang ito na tayong bumuo kung wala siyang amang kikilalanin sa hinaharap? Sagutin mo ko. Walang humpay na bumuhos ng mga luha ni Eleanor. Mahal niya si Domingo pero nanumbalik na rin naman ang pagmamahal niya kay Renz na una naging boyfriend niya. Dahil sa pag-aalaga nito sa kanya at pagmamahal na binigay, kahit pa naging masama siya. Siya pa rin ang paulit-ulit na pinipili ni Renz kumpara sa asawang si Althea. Muling kinabi ni Domingo sa Eleanor palapit sa kanya. Mahigpit at puno ng pananabik na itong niyakap. Hinaplos-haplos ang buhok ni Eleanor na lalo pang bumuhos sa masaganang luha. Aminin man ni Eleanor o hindi, apektado pa rin siya. Ang damdamin niya na tunay na ama ng batang dinadala niya. Iba pa rin ang pakaramdam kapag ito ang kayakap at kausap tungkol sa bata. I'm sorry, Eleanor. I'm sorry. Hindi ko alam. Wala akong alam. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin ang totoo ng maaga? Kung nalaman ko yun kagad, kung sinabi mo sa akin kagad na buntis ka, hindi mo sana pinagdaanan ng mag-isang lahat. Tutulungan kita, dadamayan kita. Alam mo naman yun, hindi ba? Ganon kita kamahal, Eleanor. Patuloy na inalo ni Domingo ang babae. Sinandal pa nito sa dibdib niyang mukha ng babae. Huwag kang mag-alala. Ngayong alam ko na't nandito na ako. Hindi ko hayaang pagdaanan mong lahat ng ikaw lang. Sasamahan na kita. Hindi, Domingo. Bayolenteng reaksyon ni Eleanor na kinagulat ng lalaki. Hindi mo yan gagawin. Pilit na kinalas ni Eleanor ang mga braso ni Domingo nakapulupot sa katawan niya. Bakit? Ano ibig mo sabihin, Eleanor? Naguguluhan tanong ni Domingo, nanginginig ng katawan ni Althea. Dahil sa matinding tensyon, hindi siya papayag sa gusto ni Domingo. Napawi na mga ngiti ni Domingo sa labi. Nabalot ng labis na pagtataka ang mga mata habang nakatuon pa rin kay Eleanor. Nagbago na bang isip mo? Ayaw mo na bang magpakasal sa akin? Ayaw mo bang bumuo ng pamilya kasama ko? Ako, ikaw at ang batang nasasin na pupunan mo. Pamilya, Eleanor, buong pamilya. Muli nating balikan ang pangarap natin noon. Nandito na ako, Eleanor. Ano pa bang kulang? Hindi na ako muling mawawala sa'yo. Hindi na kita iiwan. Maniwala ka sa akin. Naririto na ako, oh. Patuloy na umiling si Eleanor. Ayaw na niya. Hindi niya pwedeng gawin yon, tsak na malaking gulong at iskandalong mangyayari kapag kumalat yon. Hindi niya ito pwedeng piliin sa ngayon. Hindi na pwedeng gusto mo, Domingo. Kung noon oo, pwede pa. Pero ngayon hindi na pwede. Bakit naman? Basta hindi na pwede. Tanggapin na lang natin na ito ng kapalaran nating dalawa. Noon wala akong ibang choice kundi ang dumikit at takitin sa Renz. Ngayon na alam na maraming anak ito ni Renz. Sa tingin mo, anong mangyayari kapag bigla kong binawi yon? Kapag sinabi kong totoo sa lahat, sa tingin mo sana ko pupulutin sa pagsasabi ko na ng hindi totoo. Baka makulong ako. Mapapahamak ako. Hindi makapagsalita sa Domingo. Gulong-gulo. Saka kapag nalaman ni Renz na magsinungaling ako sa kanya, pinangako kong batang hindi naman niya kadugo. Sa tingin mo maliligtas ako ng bata? Itong pupuntiryahin nila, Domingo. Pero Eleanor, narito na ako. Kahit pa Domingo, sigaw ni Eleanor na patuloy na humahagulhol ng iyak.
Kahit pa nandito ka na, tanda na akong panindigan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? Kung ano nang ibabato nilang masasakit na salita. Sa tingin mo hindi ito maapektuhan ng bata? Ako at saka ang reputasyon mo, mag-isip ka. Natameme pa rin si Domingo. Pinag-iisipang mabuti kung anong kanyang gagawin at sasabihin. Malaking tao si Lawrence Almeda galing sa malaking kumpanya. Doon pa lang ay dehado na kagad siya. Mayaman ito't hindi basta-basta. Pero Eleanor, anak kong pinagbubuntis mo. Ako ang totoong ama ng batang yan at hindi siya. Marahas na ginulo na ni Eleanor ang buhok. Balot pa rin ng luha ang buo niyang mukha. Gusto niyang ipaitindi sa kaharap ang sinasabi niya. Hindi mo naintindihan, Domingo. Makinig kang mabuti. Oo nga, ikaw nga pero pinaniwala kong sa rin sa ama nitong batang aking dinadala. Naintindihan mo ba? Sinabi ko sa kanyang batang ito't hindi sa'yo. Pinapaako ko sa ibang anak natin, Domingo. Gets mo ba? Gusto mo ba talagang mapahamak pa ako? Kami na magiging anak mo? Pati ikaw? Yun bang gusto mo? Tinaas ni Domingo ang dalawang kamay. Windang nasa buhos na emosyon ni Eleanor sa harap niya. Hey, Eleanor, kalma. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan sigawan ako. Muli siyang niyakap ni Domingo nang mahigpit upang subukang pakalmahin. Nanginginig ng katawan ni Eleanor na pinagpapawisan ng malamig. Tama na. Oo na, sige na. Ibibigay ko na kahit na anong gusto mo. Huwag ka na sumigaw, please. Hindi ka nag-iisip. Sa tingin mo, palalagpasin lang to ni Renz? Sinira ko ang relasyon niya sa asawa niya. Sa tingin mo titigil lang at tatahimik yun sa tabi? Hahayaang mawala na lang ang chismis? Patuloy ni Eleanor na pumadyak-padyak pa. Ibang maging kalaban ng pamilya niya, lalong lolo niyang si Don Calixto. Maraming bagay ang kayang gawin sa amin ng batang ito. Huwag kang makasarili. Pwede, Domingo? Hindi na kumibos si Domingo. Humigpit pang yakap sa katawan ni Eleanor habang patuloy ang babae sa kanyang paglalabas ng luha. Gusto mo bang ipahamak din ang sarili mo? Gusto mo pabagsakin niya ang kumpanya mo, Domingo? Gusto mo siyang maging mortal na kaaway? Ako na magsasabi, iba siya, ibang magalit ang pamilya niya. Unti-unting kumalma sa Eleanor, kung ganun anong plano mo, anong gagawin natin ngayon? Gusto ko tang makasama, bumalik tayo sa dati kung paano tayong dalawa. Hindi ba dapat maging masaya ka? Maging masaya? Anong ibig mo sabihin? Umayos na upo sa Eleanor, tinabihan naman siya ni Domingo. May ibang taong magpapalaki ng anak mo, hindi mo kailangan maging responsable sa kanya o kahit magbigay ng panggastos niya. Pang-aral niya. May future na siya ngayon pa lang bilang magiging anak at tagapagmana na Geoffrey. Imagine mo tagapagpana sa rin sa mga Salmeda. Kanino ba mapupunta ang yaman niya? Siyempre sa magiging anak niya, hindi ba? Sa anak natin kinikilala niya sa kanya. Huwag lang mabulilyason lahat. Siguradong hindi na makakaranas ng hirap ang magiging anak natin, Domingo. Gets mo bang ibig ko sabihin, ha? Marahang tumango si Domingo. Unti-unting bumitak ang labi sa isang masayang ngiti. Kumislap ang mga mata niya sa kanyang lalamang plano ni Eleanor sa anak nila. Medyo masakit yon sa part niya, pero kung future naman ang pag-uusapan, handa siyang magpaubaya. Tama ka, Eleanor, napakatalino mo. Hindi mo ko kailangang obligahin dahil mas magandang plano mo sa anak natin. Tumango-tango sa Eleanor, natutuwang nauto niyang lalaki. Siguro naman ititigilan na siya nito ngayon na naging malinaw na lahat. Ayos lang na magsinungaling siya. Ang mahalaga hindi gumawa ng kahit na anong gulo si Domingo. Paig na ako sa plano mo pero may kondisyon ako, Eleanor. Ano? Ibibigay mo sa akin ang katawan mo anytime na gustuhin ko. Paliligayahin mo ko kapalit ng kasunduan natin sa Lawrence Almeda ang kikilalaning ama ng anak natin. Eleanor, pinulupot na ni Eleanor ang dalawa niyang braso sa leeg ni Domingo. Aminin niya man o hindi, nagagawa pa rin itong pag-initi ng katawan. Merong epekto pa rin to sa kanya. Oo naman, basta ba, hahayaan mo akong mag-decide at ituloy ang plano ng pagpapaako sa magiging future ng bata. Huwag na huwag kang magpapakalala sa kanya kung ayaw mo hindi mo na ako matikman pa. Naglapat ang labi nilang dalawa, na halatang sabik na sabik sa bawat isa, lumalim ang halik kasabay ng mga haplos upang sulitin at bawiin ng mga araw na hindi sila magkasama. Bago umuwi ng bahay after ng work ng araw na yun ay nakatanggap si Althea ng tawag mula kay Roland. Inaya siya nitong kumain sa labas ng hapunan upang makabalita na rin sa nangyari. Pinagbigyan naman ni Althea. Ang kaibigan total ay maaga pa naman. Isa pa hindi pa rin naman siya pagod. Nagkita silang dalawa sa labas at doon na nag-decide kung saan silang dalawa magkakasundong kakain ng dinner. Nakakulong sila? Seryoso ka? Hindi mo lang ako ini-echos? Sunod-sunod na tanong ni Roland.
Oo nga, ilang beses mo ang gustong marinig na sabihin kung oo. Bakit hindi ka naniniwala? Sagot ni Althea na may pag-ira pa sa kaibigang nakangisi na. Sinampahan na namin sila ng kaso. Magkasama kami ni Res na pumunta doon sa police station kinabukasan ng araw na yon. Mabuti naman kung ganong alam nilang kalagayan nila oras ng pagiging masama sila. Deserve nila yon. Dapat nga pagbayarin niyo pa. Doon na rin sinamantala ni Althea ang pinahayag ng kaibigan ang nakalimutan niyang ibilin dito noon. Girl, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo na sana tong mabanggit pa kay Kenzo ha? Bakit naman? Alam mo naman yun, isa pang OA. At saka hindi niya rin kasi alam na magkasama kami ni Ren sa isang bahay. Oo, alam niyang asawa ko siya pero sa apartment ako nakatira. Solo, hindi niya alam tong about sa kontrata ko kay Lolo Calixto. Kumurba sa kakaibang ngisang labi ni Roland, hindi niya rin ba alam ang tungkol sa annulment mo? Bakit naman nilihim mo yun sa kanya ha? Alam niya, bakit kasi hindi mo sinabi tong about sa pagsasama niyo ulit ni Renz? Sumipsip pa to sa drinks niya. Nangaalas ka mga matang nakatingin na parang may ibang nice na ipahiwatig. Ikaw ha, crush mo ba si Kenzo at ayaw mo siyang masaktan kapag nalaman niya? Gaga ka ba? Anong crush ang pinagsasabi mo? Ang tanda na natin para dyan. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang gumawa na naman ng issue tapos kailangan ko pa ulit-ulit na mag-explain. Nakakapagod kaya? Tapos ang daming tanong. Oo na, sige na. Ang dami mo sinasabi niyan. Masyado kang obvious eh. Ikaw Althea ha? La, parang sira. Wala nga akong gusto sa kanya. Siyang may gusto sa akin noon na malamang sa ngayon ay wala na. Natigilan si Althea na madulas ang kanyang dila. Hindi na dapat niya pa ito binanggit sa madaldal na si Roland. O diba, tama nga ako? Ayaw mo siyang masaktan hindi dahil gusto mo siya kundi dahil may gusto siya sa'yo. Pareho yon, magkaiba lang ng effect. Tumawa lang ng mahina si Althea, nailing pa. Umiling-iling sa pinapakitang itsura ni Roland. Paano? Patuloy na panunukso ang mga mata nitong kinurap-kurap ng paulit-ulit. Hindi na rin natagal sa labas sa magkaibigan. Matapos nilang kumain ay kagad na rin nagdesisyong umuwi na. Hindi na kung saan-saan pagagala. Salamat sa dinner Althea, hanggang sa uulitin ha? May treat na. Malakas pang boses nito. You're welcome. Ayaw mo ba talagang ihatid kita sa bahay mo? Alam ko na rin naman ang saglit ang tumigil sa pagsasalita, tinakpan pang bibig. Alam mo na sikreto mong malala. Hindi na, umuwi ka na, magta-taxi na lang ako. Doon na lang ako sasakay pa uwi ng bahay. Sige, text me kapag nasa bahay ka na ha. Huwag mo kalimutan. Lagot ka sa akin. Oo na, alis na. Bye Althea, mag-ingat ka. Tumango lang si Althea at pumara na ng taxi. Mabuti na lang at may dumaan kaagad na taxi na walang sakay. Pagdating ng bahay nakita niya si Renz na hindi pa tulog at kasalukuyang nakatambay pa sa may sala nila. Bakit late ka nang umuwi? Palagi na lang bang may company dinner kayo sa labas? Aba, ang luho naman yata ng company ni Kenzo kung ganyan. Maliit na kumpanya pero palaging may pa-dinner. Mula sa binabasang libro'y angat ang mga mata ni Renz kay Althea ang kapapasok lang ng sala. Sinadya talagang hintayin ni Renz. Umismid naman kaagad si Althea, tinanggal ang suot na bag sa katawan at binaba na yun sa sofa na anime magkaibigan sila. Naupo sila sa harap ni Renz. Kumain ka na? Malamang, anong oras na? Gusto mo bang hintayin pa kitang umuwi dito bago ako kumain ng hapunan? Gugutumin mo pa ako. Tugon nito, binalik ng mga mata sa librong kanyang binabasa. Magmula nang mangyaring tungkol sa krimen ni Manang Sally, para natanggal ng barrier na nakaharang sa kanilang mag-asawa. Unti-unti gumagaan ang loob ni Althea kay Renz kahit na hindi naman talaga sila maayos na dalawa. Ang sungit naman, parang nagtatanong lang eh. Biglang naisip ni Althea tungkol kay Domingo Mondragon. Bilang businessman ay baka lang naman kilala ni Renz ang lalaki yon. Alam mo ba, may nakilala ko ngayon na isang businessman na may pangalang Domingo Mondragon mula sa Mondragon Group. Kilala mo ba siya, Renz? O baka naman narinig mo ng pangalan niya? Napaangat ang mata ni Renz mula sa libro upang magtamang paningin nila ni Thea. Bakit naman natanong mong tungkol sa lalaking yon? Interesado ka ba sa kanya? Puno ng akusasyon ng matang tanong na ni Renz. Hindi anong interesadong pinagsasabi mo? Nagtatanong lang ako kasi kamag-anak pala siya ni Ruby. Si Ruby, yung sekretary ni Kenzo. Kaya naman pala malakas ang kapit ng babaeng yun kasi may kamag-anak siyang magiging partner na Marquez Designs. Sinama lang naman nila ako ni Kenzo sa business meeting kanina, kaya nakilala ko yung Domingo. Hindi na dinagdag ni Althea tungkol sa nakita niya rin sa Eleanor. Tamad na siya mag-explain. Ang judgmental mo ha. Umayos na ng upo sa Renz at hinarap si Althea.
Mukhang kailangan nga nitong detalye about sa businessman. Hindi naman ito magtatanong kung hindi, maano bang sagutin niya na lang ng maayos? Ang tanging naaalala ko lang sa kanya, meron siyang magandang reputasyon pagdating sa kanilang negosyo. Well, masaya siyang kasama ng pamilya niya at maayos naman ang takbo at pamamalakad ng kumpanya nila. Masaya siya kasamang pamilya? Ibig sabihin may pamilya na siya? Napakunot ang noo sa Renz. Oo, nasa early 50s na yun eh. Gaano man siya ka-babyface given his age. Paano siya mawala ng pamilya ng ganong edad? Yung anak niya sigurado kung kaedad mo lang. Talaga? Gulat na gulat si Althea sa mga nalaman. Sa tansya niya ay parang nasa 30s lang ito. Papasan na palang lalaki na maging ama niya. Kung ganun pala, ibig sabihin, wala itong kinalaman kay Eleanor dahil matanda na to. O wala itong ibang relasyon sa kanya. Siya lang ang nag-iisip ng masama sa kanila. Pero hindi rin naman malabo na may namagitan sa kanila. May charm pa rin naman ang lalaking hindi halatang matanda. Ang lalaki na malapit na palang maging senior. Sandali lang Althea, don't tell me na interesado ka sa kanya kaya ka nagtatanong. After ba ng annulment natin, may plano kang palitan ako ng isang matandang huklubang gagaya niya? Hindi nagtatanong lang ako, huwag mo akong husgahan. Kung makatingin ka dyan tumayo na si Althea, nirapan sa Renz, dinampot ng bag niya sa sofa. Nasakay Domingo Mondragon pa rin sa Eleanor, ang buong isipan niya, sure siya na makakilalang dalawang yun base na lang sa reaksyon kanina na Eleanor. Curious lang talaga ako sa kanya, Renz. Kinabukasan napilit ni Renz na gumamit ng isa sa mga sasakyan niya si Althea. Excited naman na sinang-ayon na niya ng babae. Siyempre gusto niya ring maranasan na magmaneho ng mamahaling sasakyan. At nang umagang iyon, na-inoffer na naman ito ni Renz sa kanya hindi na lang siya pinalagpas at tinanggihan pa. Buong pusong tinanggap niyang susi ng sasakyang inabot sa kanya ni Renz. Seryoso ka? Pwede kong gamitin? Oo nga, ayaw mo naman sa akin magpahatid eh. Mag-drive ka na lang ng isa sa mga sasakyan ko. Basta mag-ingat ka lang sa pagmamaneho, Althea. Sa tamang speed at linya ka lang. Okay, excited pa rin na pumasok sa loob ng sasakyan si Althea. Binuhay ang makina nito. Binuksan niya rin ang bintana upang kumaway lang kay Renz. Mauna na akong umalis, Renz. Salamat. Sige, yung bilin ko. Mag-ingat sa pagdadrive. Of course, tugon ni Althea at napakan ng silinyador ng kotse upang umalis doon. Sakto lang ang bilis ng takbo niya kung kaya naman walang naging aberya. Kahit nakaunti sa daan, dire-diretso siya sa underground na garahe ng company nila, humanap ng available na parking lot ng kotse. At dahil kasagsagan ng oras na yun ng dating mga katrabaho niya, hindi nakaligtas si Althea sa isa sa mga katrabaho na sa parking lot ng mga sandaling iyon. Sa'yo ba yan, Althea? Kailan ka pa bumili ng sasakyan? Nice! Yayamanin Kagaya ng kay Sir, magkaiba lang ang dalawang kulay. Approve! Pakiramdam ni Althea na ang BMW minamaneho niya ay considered ng mamahalin at pangmayaman ng mga ordinaryong katrabaho. Ngumiti lang si Althea. Hindi niya naman masisisi sila na kadalasan na hilulan ng taxi, papasok ng trabaho o hindi kaya naman ay lakad. By the way, good morning. Umangat ang gilid ng labing katrabaho ni Althea. Sinamantala yun ng babae tumakbang na paakit ng hagdan para iwan ito. Pagdating niya sa floor ng kanilang department, ay dalawa sa mga katrabaho niyang humarang. Tinaasan sila ng kilay ni Althea dahil sa masamang tinging pinupukol sa kanya. Pinapasabi ni Ruby na pumunta ka raw ng conference room. Bakit? Ang aga naman yata. Malay namin. Pabalang na sagot ng isa sa kanila, tinignan siya mula ulo hanggang paa na parang nilalait ng palihim. Puntahan mo na lang. Pagkasabi na tinilikuran na siya nila. Dinala lang ni Althea ang bag niya sa table at naglakad na papuntang conference room. Mukhang umagang-umagay papainitin kagad yata ni Ruby ang ulo niya. Ihahanda na lang niya sarili para naman hindi na magulat. Ay namang gulo o isyong likain at itapon sa kanya ni Ruby. Nervous siyang magpapa-apekto sa kanya. Ang daming pautot ng Ruby na yon, porket tiyuhin niya isa sa mga partner na Marquez Designs. Bulong-bulong pa doon ni Althea. Sa labas pala ng conference ay naghihintay na sa kanya si Ruby. Base sa mukha nito'y bad mood ang babae. Nagkunwari na lang si Althea na walang pakialam sa kanya. Ruby, ang aga-aga anong relasyon meron kay ni Lawrence Almeda? Umamin ka ng totoo, Althea. Pagputo na ng babae sa gagawin niyang pagtatanong. Umikot sa ere ang mga mata ni Althea. Nandito na naman sila. Pinapakailaman na naman ng babaeng itong personal niyang buhay. Ano bang connect nun sa trabaho niya? Wala naman, hindi naman to kailangang banggitin pa. Nakausap lang nilang tiyuhin ito kahapon kung makaasta na naman ito ikala mo ang laki ng shares niya sa company ni Kenzo.
Ano bang gusto mong palabasin? Diyos mio naman Ruby, ang aga-aga pumuputok na kagad ang butsi mo sa akin. Ano ba sa tingin mo? Malamang business partners din natin siya. Kaya pinapakasamahan ko. Makagawa ka ng issue ah. Business partner? Tigilan mo nga ako Althea. Mapagpanggap ka ng malinis. Sinipat na siya nito mula ulo hanggang paa na animoy diring-diri. Kagaya na lang noong isang katrabaho kanina. Ikaw, kung tungkol sa business yun na lahat ng transaksyon ay pinapadaan sa secretary. Sa akin dapat Althea at hindi sa kagaya mo PA lamang. Mukhang hindi lang yun ang relasyong meron kayong dalawa eh. May iba pa. Hindi umimik si Althea. Gusto niya matapos ang diskusyon. Baka kapag ginamin niya kung ano talaga siya ni Renz, manginig ang laman ng babaeng ito sa takot. Kaso wag na. Kasi baka kapag nalaman pa niyang on process naman ang annulment nila ay pagtawanan siya nito ng sobra. At patuloy na namang kutyain ang kung ano-anong masasakit ng mga salita. Tabi na dyan, papasok na ako sa loob. Hindi natinag si Ruby. Wait, don't tell me na pinapunta mo lang ako dito para lang sa walang kwentang bagay nito ha? Para rin sirain ang umaga ko. Sinasabi ko sa'yo Ruby. Bakit? Susumbong mo na ba ako kay Mr. Salmedang pinapihirapan ka? Go on girl, hindi ako natatakot. Insecure ka, palibasa hindi mo kaya makipagkaibigan sa mga business partners ng kumpanya. Masama kasing ugali mo. Kaibigan? Sa tingin mo mapapaniwala mo kung kaibigan mo lang si Mr. Salmeda? No way, alam kong may iba pang dahilan. Halo kip-kip pa nito. Bakit Ruby, bawal bang makipagkaibigan ng nasa ganitong industriya? Nakakaloka ka. Puro kasama ng loob ang laman ng puso mo. Kailan ka magbabago ha? Humagalpak na ng tawa si Ruby. Walang humor. Talaga? Magkaibigan? Wala namang problema kung magkaibigan ka sa kanya. Pero sa lahat, bakit sa'yo lang siya makikipagkaibigan? Malay ko, bakit hindi siyang tanungin mo? Kasi kung ako, kahit anong paliwanag ang gawin ko sa'yo, hindi ka naman maniniwala. Grabe, ang lakas talaga ng loob mo. Tagapagmana yun at hindi lang basta tagapagmana ng mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ang galing mo ring mamili eh, ano? Ano naman, sino ka? Sino ka para sabihan akong hindi ko deserve na maging kaibigan siya? Saka, ano naman kung tagapagmana siya? Talaga namang hindi mo siya deserve. At isa pa, ano bang ginawa mo sa kanya ha? Paanong pang-aakit ang ginawa mo sa kanya para lang pansinin kanya? Sa bagay, kung inihain mong katawan mo sa kanya for free, sino ba namang tatanggi sa libreng tikim? Kung ikaw mismong maghahain. Naguguluhan bigla si Althea sa tono ng boses ni Ruby. Paniguradong hindi pa nito alam ang tunay na relasyon niya kay Renz bilang asawa ng lalaki at wala siyang planong gamitin ang card na yon. Wala namang kaming pakialam sa'yo kung ibenta mong katawan mo kapalit ng magagandang bagay sa mundo. Pero dahil dito ka sa kumpanyang ito nagtatrabaho, kaya malamang ay nasisira mong reputasyon nito. Ano? Huwag mo nang itanggi, hindi lang naman ako nakakapansin sa inyo. Ilang beses ka na niyang inihatid dito, tapos ngayon isang mamahaling sasakyan ang dinadrive mo. Ganon kabilis? Malamang kanya yon, regalo niya sa'yo dahil ibinigay mo katawan mo kapalit noon. Pagak na natawa si Althea, hindi naman mali si Ruby na kay Renz yon. Ang mali nito ay ang dahilan kung bakit niya ginagamit yon. Binuka niyang bibig pero pumasok na sa loob si Ruby. Bigla siyang iniwan ng mahadarang katrabaho. Tingin niya ba nagpagamit ako ng katawan kay Renz para lang magamit kong sasakyan niya? Natapos ang early meeting nila nang walang inaintindihan si Althea kahit isa tungkol saan. Yun dahil sa pangbubwisit na maaga ni Ruby. Kada titignan niyang babae kumukulong dugo niya. Ilang beses na niyang pinaplanuhang patayin ng gaga sa isipan niya. Mukhang sinusubok na naman itong haba ng pasensya niya. Akala yata nito uurungan niya. Hanggang sa matapos ang meeting na nanatiling masamang tingin niya sa babae. Gigil na gigil siya sa itsura nito. Ano kayang gagawin ni Ruby na lalong kakainit ng bait ni Althea? Anong mangyayari ngayon tila may sabwatan pang magaganap sa pagitan ni Eleanor at Domingo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.